Simula nang lumisan ako papunta sa syudad, halos 5 taon na rin ang lumipas. Sa wakas nakabalik na ako sa bahay ng aking kabataan. Matagal na itong walang nakatira, simula nang magtrabaho ako sa Maynila. Ang lumang bahay namin ay nakatayo sa kalagitnaan ng isang probinsya, napapalibutan ng mga matatandang puno at kalikasan. Sa aking pagpasok, bumungad sa akin ang amoy ng alikabok at kahoy na luma, na tila ba sinasabi ng bahay na ito'y handa ng magkwento. Habang tinitingnan ko ang bawat sulok ng bahay, damang-dama ko ang kalungkutan sa kanyang katahimikan. Sa kabila ng lahat, may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin. Isang pakiramdam na may nagmamasid. Pero inisip kong marahil ay dadalhan lang ito ng aking pagod mula sa biyahe. Matapos magbihis, naisipan kong umakyat sa ikalawang palapag upang ilagay ang aking mga dala sa kwarto. Habang naglalakad sa makitid na pasilyo, ang tunog ng aking mga yapak ay kumakalampag sa sahig. Tila ba nagpapalitan ng bulong ang mga pader ng bahay. At nang marating ko ang hagdan, doon nagsimula ang kakaiba. Sa aking pagtapak sa unang baitang, naramdaman kong may malamig na hangin na dumampi sa aking balikat. Isang hangin na hindi ko naramdaman mula nang pumasok ako sa bahay. Nagsimula akong mangilabot, ngunit sa kabila nito, nagpatuloy ako sa pag-akyat. Hanggang sa umabot ako sa kalagitnaan ng hagdan. Biglang sumagi sa aking pandinig ang isang mahinang hikbi. Tumigil ako sa pag-akyat at lumingon sa paligid. Baka ako'y namamalikmata lamang. Ngunit muli kong narinig ang hikbi. Mas malinaw na ngayon at tila ba nagmumula sa taas. Sa aking pagtingala, bumungad sa akin ang isang anyo. Isang babaeng nakaputing kasuotan, tila basang-basa, at may mga bakas ng dugo ang kanyang kasuotan. Ang kanyang buhok ay nakalugay at tumatakip sa kanyang mukha. Sa kabila ng takot, hindi ko maalis ang aking tingin sa kanya. Para bang may parte sa akin na gustong malaman kung sino siya at kung bakit siya naroon. Unti-unti niyang itinaas ang kanyang ulo at doon ko nasilayan ang kanyang mga mata, puno ng hinagpis at galit. "Tulungan mo ako," anya sa mahinang tinig na tila hangin sa madaling araw. Hindi ko alam kung paano ako tutugon. Ang tanging nagawa ko lang ay ang magtanong, "Sino ka?" Nagpatuloy siya, "Ako si Maria, ang kasambahay na nahulog sa hagdan na ito, maraming taon na ang nakalilipas." Ang kanyang boses ay puno ng pighati at lungkot. Biglang pumasok sa akin ang kwento ng isang trahedya na minsang nangyari sa bahay namin. Sinabi ng aking mga magulang na may kasambahay na aksidenteng nahulog sa hagdan noong araw na wala kami roon. Ngunit hindi ko inakala na may natitira pang alaala ng trahedya sa bahay na ito. Sa isang iglap, naramdaman ko ang bigat ng kanyang kalungkutan at galit. "Bakit ka nandito pa rin?" tanong ko. Nanginginig ang boses. Ngunit bago pa niya masagot ang aking tanong, biglang may narinig akong malakas na kalabog mula sa likuran. Napalingon ako at nang bumalik ang aking tingin sa harap, si Maria ay naglaho na parang usok. Ang aking pag-iisip ay naguluhan. Ano ang ibig sabihin ng kanyang pagdating? Bakit ngayon lang siya nagpakita? At ano ang ibig niyang ipahiwatig sa akin? Ang mga tanong na ito'y bumabagabag sa akin habang ako'y naglakad pabalik sa aking kwarto. Hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Nagsimula akong magtanong sa aking sarili, handa ba akong harapin ang misteryong ito sa bahay na tila may mga lihim na hindi pa natutuklasan? Pagkatapos ng hindi inaasahang pagkikita sa multo ng kasambahay sa hagdan, hindi ko na nagawang ipikit ang aking mga mata. Nananatili sa isipan ko ang maputlang anyo nito, ang malamlam na mga mata, at ang panginginig kong naramdaman sa kanyang presensya. Para bang patuloy akong tinatawag ng hagdan. Isang pakiusap na hindi ko mawari.
Sa kabila ng aking takot, may bahaging humihila sa akin upang alamin ang katotohanan. 2:00 ng umaga nang magpasya akong bumangon mula sa kama. Kinuha ko ang aking flashlight at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Kasama ng malamig na hangin, ang bigat ng aking kaba habang bumaba ako sa hagdan. Muli kong naramdaman ang lamig sa paligid, tila ba may mga matang nagmamasid sa akin. Hindi ako natatakot, bulong ko sa sarili ko. Ngunit alam kong kasinungalingan iyon. Sa bawat hakbang ko pababa, nararamdaman kong parang may puwersang pumipigil sa akin. Subalit may mas malakas na puwersang nagtutulak sa akin upang ipagpatuloy ang aking ginagawa. Pagdating sa tapat ng hagdan, inalala ko ang sinabi ng aking lola tungkol sa kasambahay na nahulog dito. Sinasabi nilang aksidente raw ang nangyari, ngunit bakit tila may bumabagabag sa akin na mayroong bagay na hindi sinasabi? May sikreto bang nakatago sa loob ng bahay na ito? Sa wakas, nakarating ako sa ibaba ng hagdan. Dito ko naramdaman ang malamig na hangin na tila umiikot sa akin. Napapikit ako, umaasang mahahanap ko ang kasagutan sa pamamagitan ng pakiramdam. At doon ko narinig ang isang mahina, ngunit malinaw na boses. Tulungan mo ako. Mobdor, napamulat ako at hinanap ang pinagmulan ng boses. Sa kabila ng dilim, nasilayan kong muli ang anyo ng kasambahay. Ngunit iba ngayon, tila may luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Ano ang kailangan mong tulong? Tanong ko. Nagtataka kung bakit tila ba nakikinig ang multo sa akin. Dahil sa hagdang ito, nawala ako, sagot niya. Ang boses niya ay malamlam, ngunit puno ng pag-asa. Ngunit hindi ito aksidente. Pakunot ang aking noo. Anong ibig mong sabihin? Tumuro siya sa isang bahagi ng sahig malapit sa hagdan. May itinago sila rito. Isang lihim na hindi dapat malaman. Ang kaba ay napalitan ng pagkamausisa. Lumapit ako sa tinuturo niyang lugar at sinimulan kong kapain ang sahig. Naroon ang isang maluwag na tabla na tila ba sinadyang itago. Dahan-dahan ko itong binuksan at tumambad sa akin ang isang lumang kahon. Puno ito ng mga sulat at larawan ng mga taong tila nagtrabaho sa bahay na ito noon. Sa bawat pahina, unti-unti kong nabubuo ang larawan ng mga kaganapan. Ang kasambahay ay hindi lamang ordinaryong empleyado. Siya ay isang saksi sa mga katiwalian na nagaganap sa bahay na ito. Ang kanyang pagkamatay ay hindi isang aksidente, kundi isang sinadyang pagtatanggal sa isang banta. Habang binabasa ko ang huling sulat, naramdaman kong may malamig na hangin na dumampi sa aking balikat. Salamat, narinig kong bulong ng kasambahay. Tumingin ako, ngunit wala na siya. Naglaho na ang kanyang anyo, at ang hagdan ay tila naging mas maliwanag. Isinara ko ang kahon at nagtungo sa aking kwarto. Dala ang bigat ng natuklasang lihim. Ngunit may kapayapaan din sa aking puso dahil alam kong natulungan ko ang isang kaluluwang matagal nang naghahanap ng hustisya. Subalit bago ko pa man maisara ang pinto ng aking kwarto, narinig ko ang isang kakaibang tunog. Isang kaluskos mula sa ibaba ng hagdan. Muli akong lumingon at sa aking gulat, may isang bagong anyo na lumitaw. Isang anyo na hindi ko inaasahan. Ang aking lola, na matagal nang pumanaw, nakatayo sa paanan ng hagdan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Bakit, Lola? Tanong ko, halos walang boses sa pagkabigla. Sapagkat hindi pa tapos ang lahat, sagot niya, bago siya tuluyang maglaho sa dilim. Doon ko napagtanto na ang lihim ng hagdan ay hindi lamang tungkol sa kasambahay. May mas malalim na kwento pa sa likod nito, at ang aking pamilya ay bahagi ng nakaraan na kailangan kong alamin. Subalit sa pagkakataong ito, alam kong hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Sa pagmulat ng aking mga mata, muling bumungad sa akin ang dilim ng aking kwarto. Tila hindi nagtagal ang aking tulog,
at naramdaman kong nananatiling mabigat ang pakiramdam ng takot sa aking dibdib. Ang mga imaheng nakita ko sa hagdan ay hindi maalis sa aking isipan. Ang multo ng kasambahay na nahulog doon ay tila nag-iwan ng marka sa akin. Marka ng isang misteryong hindi ko maipaliwanag. Habang nakahiga, naramdaman kong parang may malamig na hangin na pumapasok sa loob ng kwarto, kahit na nakasara ang mga bintana. Nakaramdam ako ng kakaibang kilabot sa aking balat. Tila ba may matang nagmamasid sa akin sa kadiliman. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang ito o talagang may presensya sa loob ng aking kwarto. Kailangan kong malaman ang katotohanan, kahit pa nangangamba ang aking puso. Bumangon ako at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Tahimik ang buong bahay at ang tanging naririnig ko ay ang malumanay na tunog ng aking mga yapak sa sahig. Nagdesisyon akong bumalik sa hagdan, sa lugar kung saan ko nakita ang multo. Kailangan kong malaman kung may nangyari pa doon o kung may mga bakas na naiwan. Habang papalapit ako sa hagdan, napansin kong may kakaibang liwanag na nagmumula sa itaas. Para bang may ilaw na nagmumula sa dulo ng hagdan. Ngunit alam kong wala namang ilaw na nakabukas doon. Lalo akong kinabahan, ngunit nagpatuloy ako. Palapit na ako sa hagdan nang marinig ko ang mahihinang yabag. Tila ba may naglalakad sa itaas, ngunit malumanay at hindi nagmamadali ang mga hakbang. Pagdating ko sa paanan ng hagdan, nagulat ako sa aking nakita. Naroon ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, tila luma at may kalumaan. Hindi ko ito nakita kanina at tila imposible kung paano ito napunta doon. Walang alinlangan, binuksan ko ang kahon at nakita ko ang mga lumang larawan. Ang mga larawan ay ng isang batang babae, kasama ang kasambahay na nakita kong multo. Ang mga larawan ay puno ng saya, ngunit sa likod ng bawat isa ay may nakasulat na petsa at mensahe. Ang mga mensahe ay puno ng lungkot at pag-asa. Tila ba may inaasahan na hindi na matutuloy. Habang iniisa-isa ko ang mga larawan, may narinig akong mahina at nag-aalangan na boses. "Tulungan mo ako," pabulong na sabi nito. At agad akong napatingin sa paligid. Wala akong ibang tao sa paligid, ngunit ramdam ko ang presensya ng multo. Ang boses ay nagmumula sa itaas ng hagdan, patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Pinilit kong lakasan ang aking loob at nagdesisyong umakyat sa hagdan. Isa-isa kong sinuyod ang bawat baitang, tila ba hinihila ako ng boses papunta sa pinagmumulan nito. Sa pagdating ko sa itaas, natagpuan ko ang isang pinto na bahagyang nakabukas. Mula sa loob nito, nagmumula ang liwanag na nakita ko kanina. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto at sumilip sa loob. Isa itong lumang silid, puno ng mga gamit na hindi na ginagamit. Ngunit ang mas nakatawag pansin sa akin ay ang multo ng kasambahay. Nakatayo sa gitna ng silid, nakatingin sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan at ang kanyang mga mata ay tila humihingi ng tulong. "Anong kailangan mo?" tanong ko, kahit na nanginginig ang aking tinig. Hindi ako makapaniwala na kinakausap ko ang isang multo. Ngunit sa kabila ng aking takot, naroon ang kagustuhang makatulong. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang lumakas ang hangin sa loob ng silid. Ang mga lumang gamit ay nagsimulang gumalaw at ang liwanag ay naging mas maliwanag. Naramdaman ko ang isang malakas na puwersa na tila humihila sa akin palayo at bago ko pa man maunawaan ang lahat, nagising na lamang ako sa sahig ng aking kwarto. Gising at humihingal. Parang panaginip lang ang lahat, ngunit alam kong hindi ito basta imahinasyon lamang. Ang kahon ng mga larawan ay naroon pa rin sa aking tabi. Patunay na may nangyari nga. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa akin ay kung bakit siya humihingi ng tulong at mula kanino siya kailangan iligtas.
Habang iniisip ko ito, naramdaman ko ang biglaang paglamig ng kwarto. At sa gilid ng aking paningin, nahuli ko ang isang anino na mabilis na dumaan. Hindi ito ang multo ng kasambahay, kundi isang presensyang mas madilim at mas mapanganib. Sa paglingon ko, nawala ito. Ngunit alam kong ito pa lang ang simula ng mas nakakatakot na misteryo sa bahay na ito. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na mangyayari, ngunit isa lang ang sigurado. Hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Pagkatapos ng ilang araw na paulit-ulit na pag-iisip sa nakakatakot na karanasan ko sa hagdan, nagpasya akong bumalik sa lumang bahay ng aking pamilya. Hindi ko alam kung bakit tila hinihila ako pabalik doon. Ngunit tila may bahagi sa akin na gustong malaman ang buong katotohanan. Marahil ay umaasa akong maliwanagan ang katanungan sa aking isipan. Bakit nagpapakita sa akin ang multo ng kasambahay? Pagkarating ko sa bahay, isang malamig na hangin ang sumalubong sa akin. Parang may kung anong kakaiba sa paligid, isang pamilyar, ngunit nakakabagabag na pakiramdam. Huminga ako ng malalim, pinilit kong kalmahin ang sarili ko bago pumasok sa loob. Alam kong wala akong kasama sa bahay, ngunit tila may presensya akong nadarama kahit saan ako magpunta. Nang buksan ko ang pinto, bumungad sa akin ang mga alaala ng kabataan ko sa bahay na iyon. Ngunit sa halip na saya, kaba ang naramdaman ko. Hindi ko maalis sa isip ko ang imahe ng multo ng kasambahay na nakita ko sa hagdan noong huli akong nandito. Nagsimula akong umakyat sa hagdan ng marahan. Bawat hakbang ay tila nagdadala sa akin pabalik sa nakaraan, sa mga araw na masaya pa kaming lahat dito. Ngunit sa bawat pag-akyat ko ng baitang, ramdam ko ang bigat ng isang hindi nakikitang mata na nakamasid sa akin. Sa wakas, narating ko ang tuktok ng hagdan. Tumingin ako pababa, inaasahan kong muli siyang makita doon, ang multo ng kasambahay. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siya. Gayunpaman, hindi pa rin maiwaglit sa isip ko ang kanyang malungkot na mga mata na tila may gustong iparating sa akin. Bumalik ako sa kwarto ko, ang lugar kung saan ako nakahanap ng pansamantalang kapanatagan. Ngunit nang buksan ko ang pinto, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa akin. Ang buong kwarto ay puno ng alikabok at tila hindi na ito nagalaw simula nung umalis ako. Ngunit ang mas ikinagulat ko ay ang nakitang nakahandusay na lumang kahon sa gitna ng silid. Lumapit ako sa kahon at marahang binuksan ito. Sa loob, nakita ko ang mga lumang larawan at sulat. Isa sa mga larawan ay ang kasambahay na binabanggit ng aking mga magulang noong bata pa ako. Sa likod ng larawan ay may nakasulat na pangalan, Marta. Kasama ng larawan ay ang mga sulat na tila mga liham ng pag-ibig. Habang binabasa ko ang mga ito, unti-unting nabuo sa isip ko ang isang kwento. Si Marta, ang kasambahay, ay minahal ang isa sa mga miyembro ng pamilya ko. Ngunit ang kanilang pagmamahalan ay hindi nagwagi sa dulo. Ayon sa huling liham, si Marta ay nagbabalak sanang umalis ng bahay para magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang minamahal. Ngunit hindi ito nangyari. Nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto, napapitlag ako. Walang tao, ngunit alam kong hindi ako nag-iisa. Sa kabila ng pagkatakot, tila may puwersa na nagtutulak sa akin na bumalik sa hagdan. Muli akong bumaba, dala ang larawan at mga sulat. At doon, sa hagdan na tila naging saksi sa lahat ng kanyang hinanakit, muling nagpakita si Marta. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya mukhang nagdadalamhati. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng pag-asa at pasasalamat. Para bang ang simpleng pagtuklas ko sa kanyang kwento ay sapat na upang mapalaya siya mula sa kanyang pagkakagapos sa mundo. Habang nakatitig sa kanya, biglang lumamlam ang ilaw sa paligid. At sa isang iglap,
Nawala siya. Ngunit sa kanyang pagkawala, ay may naiwan siyang pagkakaintindihan na parang sinasabi niyang salamat. Akala ko ay tapos na ang lahat. Akala ko ay natuldukan ko na ang kwento ni Marta. Ngunit sa aking pagtalikod upang umalis, may narinig akong kaluskos mula sa ilalim ng hagdan. Nang aking silipin, may nakita akong bagong bagay na hindi ko inaasahan. Isang lumang pendant na may ukit na pangalan. Ngunit hindi ito pangalan ni Marta. Isa itong pangalan na pamilyar sa akin. Pangalan ng isang tao na akala ko ay bahagi lamang ng mga alamat sa aming pamilya. Habang tinitingnan ko ang pendant, isang nakakakilabot na damdamin ang bumalot sa akin. Sa likod ng pendant ay may nakaukit na mga salitang, "Hindi ito tapos." Sa puntong iyon, napagtanto ko na ang kwento ni Marta ay bahagi lamang ng mas malaking misteryo. Isang misteryo na tila nag-uugnay sa akin sa nakaraan ng aking pamilya na kailanman ay hindi ko pa lubusang nauunawaan. At sa dilim ng lumang bahay na iyon, habang hawak ko ang pendant, natanong ko sa sarili ko, ano pa kaya ang hindi ko alam? Pagkatapos ng ilang araw na hindi mapakali at puno ng kaba, nagpasya akong magtungo sa lumang bahay namin sa probinsya. Kailangang malaman ko ang katotohanan sa likod ng mga nakakatakot na pangyayari sa bahay na iyon, lalo na ang tungkol sa multo ng kasambahay na si Manang Elsie. May mga alaala akong hindi maipaliwanag, lalo na ang mga gabi kung saan tila may malamig na hangin na dumadampi sa aking balat kahit sarado ang lahat ng bintana. Nang makarating ako sa lumang bahay, ramdam ko agad ang bigat ng hangin. Sinasabi ng mga lokal na tila raw laging nagbabadya ng ulan sa lugar na yon. Pero para sa akin, ito'y tila palatandaan ng mga hindi mapakaling kaluluwa. Tahimik ang bahay, ngunit ang katahimikang iyon ay tila sumisigaw sa akin. Habang umakyat ako sa hagdan, bigla kong naalala ang unang gabi na nakita ko ang multo. Nakasuot siya ng puting damit at tila naglalakad sa ere bago biglang naglaho. Ngayon, habang umaakyat, nararamdaman ko ang bigat ng kanyang presensya. Para bang naroroon siya, nagmamasid at nag-aabang. Pumasok ako sa kwarto kung saan ako madalas matulog nung bata pa ako. Sa isang sulok, nakita ko ang isang lumang kahon na puno ng mga alaala. Binuksan ko ito at nakita ang mga lumang litrato ng aking pamilya kasama si Manang Elsie. Nakangiti siya sa lahat ng iyon, tila walang anumang problema. Ngunit may isang litrato na nakatawag ng pansin ko. Naroon si Manang Elsie, ngunit sa kanyang likuran ay may anino ng isang lalaki. Hindi ko maipaliwanag kung sino ito, ngunit may kakaiba sa kanyang hitsura. Ang mga mata nito ay tila nakatingin mismo sa akin, kahit na ito'y bahagi lamang ng litrato. Nakaramdam ako ng kilabot na dumaloy sa aking katawan. Habang iniisip ko ang mga bagay na ito, bigla kong narinig ang mahihinang mga yabag mula sa hagdan. Hindi ko maipaliwanag ang kaba na naramdaman ko. Lumabas ako ng kwarto at tumingin sa hagdan. Naroon siyang muli, si Manang Elsie. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya naglalakad. Nakatayo siya sa gitna ng hagdan at ang kanyang mga mata ay tila puno ng lungkot. "Manang Elsie, ano ang kailangan mo?" tanong ko, kahit nanginginig ang aking boses. Sa loob-loob ko, umaasa akong may marinig akong sagot. Ngunit sa halip na sumagot, itinuro niya ang isang direksyon sa dulo ng hagdan. Nag-aalangan man, sinundan ko ang kanyang tinuturo. Bumaba ako at pumasok sa silid na dati niyang tinutuluyan. Ang silid ay puno ng alikabok at tila hindi na pinasok ng sinuman sa loob ng maraming taon. Habang iniinspeksyon ko ang silid, natisod ako sa isang bahagi ng sahig na tila hindi pantay. Laking gulat ko nang makita kong may nakatagong pinto sa ilalim nito. Dahan-dahan ko itong binuksan
at nakita ang isang madilim na hagdan pababa sa ilalim ng bahay. Nagdalawang isip akong bumaba, pero naisip ko ang mga labi ng misteryo na kailangan kong malaman. Habang bumababa, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila nagmumula sa ilalim. Ang bawat hakbang ay tila may dalang bigat na hindi ko maipaliwanag. Sa dulo ng hagdan, dumating ako sa isang maliit na kwarto. Sa gitna nito ay may isang lumang mesa at upuan. Sa ibabaw ng mesa ay may nakapatong na lumang aklat. Binuksan ko ito at nakita ang mga pahina na puno ng mga lumang sulat kamay. Isa ito palang diary ni Manang Elsie. Habang binabasa ko ang mga pahina, natuklasan ko ang mga lihim na hindi ko inaasahan. Si Manang Elsie pala ay may karelasyon. Isang lalaking tinutukoy niyang A. Ngunit ang kanilang pagmamahalan ay nauwi sa trahedya nang mahulog siya sa hagdan. At ang hinalang ito'y tila walang ibang nakakaalam. Ngunit ang pinakanakatatakot sa lahat ay ang huling pahina. Sa sulat kamay ni Manang Elsie, nabasa ko ang mga katagang, "Hindi ako aksidente. Si A ang nagtulak sa akin." Tila biglang lumamig ang paligid. Narinig ko muling ang yabag, ngunit sa pagkakataong ito ay pababa sa hagdan. Nagmadali akong umakyat muli at nakita ko si Manang Elsie. Ngunit sa kanyang tabi ay naroon na ang anino ng lalaking nasa litrato. Ngayon ko lang napansin, ang mukha niya ay puno ng galit. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo sa gitna nila. Naguguluhan, natatakot. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, naramdaman kong may kamay na dumampi sa aking balikat. Isang malamig, parang yelong kamay. At bago pa man ako makagalaw, biglang naglaho ang lahat ng liwanag. Pagkarating ko sa bahay, bumungad sa akin ang katahimikan. Ang mga anino sa paligid ay tila naglalaro sa aking peripheral vision. Ngunit sinubukan kong hindi ito pansinin. Pagod na ako sa biyahe, at ang nais ko lamang ay makapagpahinga sa aking kwarto. Ngunit sa aking pag-akyat sa hagdan, muling nagparamdam ang kilabot na dulot ng multo ng kasambahay na nahulog dito noong nakaraang taon. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit tila ba may malamig na hangin na dumampi sa akin habang unti-unti kong inaakyat ang hagdan. Alam kong walang bintanang bukas sa paligid, kaya't imposibleng may hanging papasok. Ang aking puso ay nagumpisang bumilis, at ang mga balahibo sa aking batok ay nagtayuan. Sa kabila ng takot, pinilit kong ituloy ang pag-akyat. Habang papalapit ako sa dulo ng hagdan, ay bigla kong naramdaman ang bigat sa aking balikat, para bang may pumipigil sa akin. Napahinto ako at nilingon ang paligid, ngunit gaya ng dati, wala akong nakita. Nakakabingi ang katahimikan at ang tanging naririnig ko ay ang mabilis kong paghinga. Nang makaraos sa hagdan, agad akong nagtungo sa aking kwarto. Ipinasya kong hindi na lamang isipin ang kakaibang pakiramdam na iyon. Ngunit hindi ko pa man naisusuot ang aking pantulog ay may narinig akong kaluskos mula sa labas ng pinto. Parang may mga yabag na papalapit sa aking direksyon. Nagdadalawang isip akong buksan ang pinto, ngunit nanaig ang aking kuryosidad. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang isang malamlam na liwanag na nagmumula sa dulo ng hagdan. Doon, sa tuktok ng hagdan, ay naaninag ko ang isang pamilyar na anyo. Isang babae na tila nakalutang sa hangin, suot ang lumang damit na pangkasambahay. Ang kanyang mga mata ay malungkot, puno ng hinagpis at pagdurusa. Hindi ko magawang makagalaw. Ang aking mga paa ay tila nakabaon sa sahig. Sa pagkakatitig ko sa kanyang mga mata, bigla kong naramdaman ang isang kakaibang koneksyon. Parang may mga alaala na pilit na bumabalik sa akin. Mga alaala na hindi ko maalalang akin. Ang mga eksena ay naglalaro sa aking isipan.
Ang mga araw na masaya kaming nag-uusap sa kusina. Ang mga gabi na sabay naming binubuksan ang mga pinto at bintana upang magpalamig. At ang huling pagkakataon na nakita ko siya bago ang aksidente. Ang mga alaala ay tila ba nagpapahiwatig na ang kasambahay na ito ay may espesyal na bahagi sa aking nakaraan na hindi ko mawari. Biglang may sumagi sa aking isipan, isang lihim na matagal nang nakabaon sa ilalim ng hagdan. Isang lumang kahon na napuno ng mga liham at alaala. Naalala ko kung paano niya sinabi na ang kahon na iyon ay magbubukas lamang sa tamang panahon. Ngayon ko lang napagtanto na tila ba ito na ang tamang panahon na kanyang tinutukoy. Nang gabing iyon, habang nakakulong sa kadiliman ng kwarto, hindi ko maiwasang magtanong, ano ang laman ng kahon? At higit sa lahat, bakit tila siya nagbabantay sa akin? Sa kabila ng takot, may bahagi sa akin ang nagsasabing, kailangan kong malaman ang katotohanan. Pagkaumaga, agad akong bumaba sa hagdan at sinimulan kong halughugin ang ilalim nito. Doon ko nakita ang lumang kahon na natatakpan ng alikabok. Dahan-dahan ko itong binuksan at bumungad sa akin ang mga lumang liham at larawan. Ang bawat sulat ay puno ng mga kwento at damdaming hindi ko pa nababatid. Sa isang larawan nakita ko ang aking sarili, mas bata, kasama ang kasambahay. Sa likod ng larawan ay may nakasulat, para sa aking pinakamamahal na anak. Nanlamig ang aking buong katawan sa aking natuklasan. Ang mga alaalang bumabalik sa akin ay hindi lamang imahinasyon. Totoo ang mga ito. Siya ang aking ina. Ang aking tunay na ina na matagal nang nawala sa aking buhay. Ang kanyang kaluluwa ay nanatiling nagbabantay sa akin, nag-aalala, at umaasang muling makilala. Habang nakatayo ako roon, hawak ang larawan. Isang malamig na hangin ang dumampi sa aking pisngi, na parang isang halik. Alam kong naroon siya, nagmamasid, at nagmamahal pa rin kahit nasa kabilang buhay na siya. Ngayon, higit kailanman, ay alam kong hindi ako nag-iisa. Ngunit ang tanong na pumapasok sa aking isipan ay, ano ang susunod na mangyayari? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito sa akin at sa aking kinabukasan? May isang bahagi sa akin ang nagsasabing, may mas malalim pang dahilan kung bakit siya nagbabalik. At sa paglingon ko sa hagdan, nakita ko siyang nakatayo muli, nagmamasid, at tila may nais pang iparating. Ang kanyang mga labi ay tumaas sa isang malungkot na ngiti. At sa kanyang mga mata ay may pangako ng isang kwento na hindi pa tapos. Pagkatapos ng mga nakakatakot na pangyayari noong nakaraang gabi, nagdesisyon akong manatili muna sa bahay. Habang nag-aalmusal, hindi ko maiwasang balikan ang nakita ko sa hagdan. Ang multo ng kasambahay na nahulog doon ay patuloy na sumisiksik sa aking isipan. Ngunit kailangan kong malaman ang katotohanan. Bakit siya nagmumulto sa bahay na ito? Ano ang gusto niyang iparating? Nilakasan ko ang loob kong bumalik sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay tila bumibigat, habang papalapit ako sa lugar kung saan ko siya unang nakita. Hindi ko maiwasang magdalawang isip, ngunit alam kong hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nakukuha ang mga sagot sa aking mga tanong. Nang makarating ako sa paanan ng hagdan, tila may malamig na hangin na dumampi sa aking balat. Parang may presensyang nagbabantay. Kung nandyan ka, sana'y tulungan mo akong maintindihan ka. Bulong ko, umaasang maririnig niya ito. Sa isang iglap, nagbago ang paligid. Ang mga dingding ay tila may sariling buhay, nagiging mas madilim at nakakatakot. Ang hagdan ay tila lumalawak at ang mga yapak ko ay umuugong sa bawat pag-apak. Nararamdaman ko ang kanyang presensya, mabigat, malamig at puno ng hinanakit. Habang umaakyat ako, biglang may malamig na kamay na humawak sa aking balikat. Napalingon ako at doon ko siya muling nakita. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati.
Ngunit sa kabila nito ay may kakaibang kalmadong bumalot sa akin. Hindi siya nagalit o nagtangka ng masama. Sa halip, tila may sinasabi ang kanyang mga mata na hindi ko maintindihan. Anong kailangan mo? Bulong ko, umaasa sa sagot. Ngunit sa halip na salita, isang alaala ang pumasok sa aking isipan. Isang matandang kasambahay, payat at mahina, ang naglalakad paakyat ng hagdan habang may dalang tray na puno ng pagkain. Biglang nadulas ang kanyang paa at sa isang iglap ay bumagsak siya. Ang tray ay nagkalat sa sahig. Alam kong iyon ang eksenang bumuhay sa kanyang multo. Habang patuloy na naglalaro ang alaala, may naramdaman akong kakaiba sa sahig ng hagdan. Tila may nakausling bahagi na naging sanhi ng kanyang pagkadulas. Bigla kong naisip, maaring hindi ito simpleng aksidente. May naglagay ng patibong. Bumalik ang multo sa aking harapan. Ngunit ngayon ay may kakaibang determinasyon sa kanyang mga mata. Tila nais niyang tukuyin kung sino ang may kagagawan sa kanyang sinapit. Subalit bago ko pa man mas lumalim ang aking pag-iisip, may narinig akong kaluskos mula sa itaas na palapag. Dahan-dahan akong umakyat, palingalinga sa paligid. Nang marating ko ang huling baitang, tumambad sa akin ang isang lumang pinto na tila hindi pa nabubuksan sa loob ng mahabang panahon. Ang pinto ay may kakaibang aura. Tila may lihim na nagkukubli sa kabila nito. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at ang lamig ng hangin ay agad na sumalubong sa akin. Pumasok ako sa loob ng silid at doon ko nakita ang isang lumang kahadeyero. Ang kaba sa aking dibdib ay lalong bumilis. Ngunit kailangan kong malaman ang laman nito. Nang buksan ko ang kaha, tumambad sa akin ang mga lumang dokumento at isang diary na pag-aari ng kasambahay. Habang binubuklat ko ang mga pahina, isa-isang naglalaglagan ang mga piraso ng kanyang kwento. Ang kanyang buhay sa bahay, ang kanyang mga pangarap, at ang pagkakaroon niya ng lihim na alam tungkol sa dating may-ari ng bahay. Habang binabasa ko ang diary, biglang bumukas ang pinto sa likod ko. Napalingon ako at nakita ang isang anino ng lalaki. Hindi ko mabanaag ang kanyang mukha, ngunit malinaw na siya ang naglagay ng patibong sa hagdan. Siya ang may kasalanan sa pagkamatay ng kasambahay. Ngunit bago ko pa man magawa ang anumang hakbang, biglang lumamlam ang ilaw sa silid at ang multo ng kasambahay ay muling nagpakita. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Tumiretso siya sa lalaki at tila may inaabot mula sa kanyang bulsa. Isang lumang susi ang nakuha niya at sa isang iglap, nawala ang anino ng lalaki. Ngunit hindi iyon ang ikinagimbal ko. Nang lingunin ko ang diary, may mga bagong salitang lumitaw. Salamat sa pagtulong. Ngayon ay malaya na ako. Ngunit bago pa man ako makahinga ng maluwag, biglang may narinig akong pag-iyak mula sa ibaba ng hagdan. Isang batang boses, puno ng takot at hinagpis. Sino siya? Isa na namang kaluluwang hindi matahimik? At doon ko napagtanto na ang bahay na ito ay hindi basta-basta. Marami pa itong lihim na hindi pa naibubunyag. Marami pang kaluluwang naghihintay ng kalayaan. Anong mga kasaysayan ang nagkukubli sa mga dingding nito? Ang pag-iyak ay unti-unting lumalakas at sa bawat hikbi ay tila may bagong kwento na nais iparating. Ano pa ang aking matutuklasan? Sa pagpasok ko ng bahay, ramdam ko ang malamig na hangin na tila ba bumalot sa aking katawan. Bagamat sanay akong mag-isa sa bahay na ito, simula nang pumunta sa ibang bansa sina mama at papa, hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng kaba sa tuwing dumarating ang gabi. Lalo na ngayon nang bumungad sa akin ang balitang may multo umano sa aming hagdan. Nagsimula ang lahat isang buwan na ang nakalilipas. Umuwi ako mula sa trabaho nang makita kong bukas ang ilaw sa hagdan. Napakunot ang aking noo.
Sigurado akong pinatay ko ang lahat ng ilaw bago ako umalis kaninang umaga. Iniisip ko na baka nagkamali lang ako ng alala. Pinatay ko ang ilaw at nagpatuloy sa aking gabi. Ngunit hindi iyon ang huli. Sunod-sunod ang mga kaganapan. Mga yapak na tila ba'y galing sa hagdan. Pagbagsak ng mga bagay kahit walang tao. At ang pakiramdam na lagi akong may nakatingin sa akin. Sa unay, inisip kong bunga lamang ito ng pagod at imahinasyon. Ngunit habang tumatagal, lalong lumalakas ang kutob ko na may ibang presensya sa bahay. Isang gabi, habang papunta ako sa aking kwarto, napatigil ako sa hagdan. Pakiramdam ko'y nagbabadya ang isang kakaibang enerhiya sa paligid. Nang tumingin ako sa taas, doon ko siya nakita ang multo ng kasambahay na si Aling Rosa. Ang babaeng mahulog sa hagdan, ilang taon na ang nakalilipas. Walang duda, siya iyon. Ang kanyang anyo'y parang usok na sumasabay sa hangin. Ngunit malinaw ang kanyang mukha, puno ng lungkot at pagdurusa. Hindi mo na ako mapapalayas, bulong niya. Ang kanyang tinig ay tila nagmumula sa pinakailalim ng hagdan. Nangilabot ako at halos hindi makagalaw sa aking kinatatayuan. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Nagsimula akong magdasal. Umaasang ito'y panaginip lamang at magigising ako sa realidad. Ngunit hindi iyon nangyari. Sa halip, naramdaman ko ang malamig na haplos sa aking balikat na para bang sinasabing hindi ito basta-bastang lilipas. Pagkatapos ng gabing iyon, nagdesisyon akong alamin ang tungkol sa nangyaring aksidente kay Aling Rosa. Ayon sa aming mga kapitbahay, marami ang naniniwalang hindi ito aksidente, kundi isa umanong pagpatay. May mga usap-usapan na may nakakita raw sa akin at kay mama nakausap siya ilang araw bago siya nahulog. Hindi ko matandaan ang mga araw na yon dahil bata pa ako, ngunit parang may mga nagbabalik na alaala, ang mga sigawan, ang mga hikbi ni mama, at ang mga matang puno ng galit at takot. Habang mas lumalalim ako sa investigasyon, napagtanto kong may mga sikreto ang aking pamilya na hindi ko pa natutuklasan. Ang kasaysayan ng bahay, ang mga dating nakatira rito, at ang mga usaping hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan. Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga lumang kahon sa attic, may natagpuan akong kahon na puno ng mga sulat at litrato. Nakita ko ang isang sulat na mukhang kay Aling Rosa, na tila ba'y liham ng paghingi ng tulong. Nakalagay dito na may nalalaman siyang bagay na ayaw niyang ipagsabi sa iba dahil natatakot siya para sa kanyang buhay. Sa likod ng sulat, may isang litrato, kami ni Mama, kasama si Aling Rosa sa may hagdan. Ngunit kakaiba ang litrato. Ang mga mata ni Mama ay tila puno ng takot habang nakatingin kay Aling Rosa. Biglang umihip ang malakas na hangin sa attic na nagpatay ng ilaw. Nagmadali akong bumaba, dala ang sulat at litrato. Pakiramdam ko'y may nagbabantang panganib at ang mga ito ang susi sa misteryo ng bahay na ito. Ngunit habang pababa ako ng hagdan, muli kong narinig ang bulong ni Aling Rosa. Alamin mo ang totoo, iligtas mo ako. Sa aking pagtakbo pababa, nadapa ako at muntik ng mahulog, ngunit may malamig na hangin na sumalo sa akin. Nagsimula muling bumalik ang mga alaala ng gabing nahulog siya, ng gabing may narinig akong sigawan sa bahay na ito. Nang makababa ako, hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman. Takot, pagtataka, o galit. Ngunit isang bagay ang sigurado. Kailangan kong malaman ang katotohanan. At sa aking pagbaling upang lumingon sa hagdan, nakita ko ang isang anino na papalapit sa akin. Hindi ito si Aling Rosa, kundi isang mas pamilyar na anyo. Ilang taon na, anak, bulong ng anino. Oras na para malaman mo ang lahat. At doon natapos ang gabi, puno ng mga tanong na naghihintay ng kasagutan. Pagod na pagod ako mula sa mahabang araw sa trabaho.
Habang binabaybay ko ang daan pauwi, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang lamig na bumabalot sa akin. Hindi pa man ako nakarating sa bahay, ay tila ba may mabigat na pakiramdam na nakadagan sa dibdib ko. Parang may gustong ipabatid sa akin ang paligid. Pagdating ko sa bahay, agad kong naramdaman ang pagbabago ng temperatura. Bumagsak ang init ng katawan ko at ang malamig na hangin ay tila dumadaloy mula sa loob. Naisip kong baka dahil iyon sa pagod, pero alam kong may ibang dahilan. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang karaniwang katahimikan ng bahay. Ngunit sa kabila ng katahimikang iyon, parang may bulong na dumaraan sa aking tenga. Isang bulong na hindi ko mawari kung saan nagmumula. Dinismiss ko ito. Iniisip na baka pagod lang talaga ako. Naghubad ako ng sapatos at tumungo sa kusina upang uminom ng tubig. Habang umiinom, napansin kong nakaawang ang pinto ng basement. Sinubukan kong alalahanin kung naiwan ko ba itong bukas kaninang umaga, pero hindi ko matandaan. Isinara ko ito at sinabing bukas ko na lang iisipin ang tungkol dito. Sabay na pag-akyat ko sa hagdan. May naramdaman akong malamig na hangin na tila dumaan sa aking tabi. Nagdulot ito ng kilabot sa aking balat at napahinto ako sa pag-akyat. Nilabanan ko ang takot at nagpatuloy sa pag-akyat. Nang makarating ako sa ikalawang palapag, nakita ko ang anino ng isang babae sa dulo ng pasilyo. Hindi ko ito maaninag ng maayos, ngunit alam kong may nakatayo roon. Nakabaling ito sa akin, at kahit hindi ko makita ang mukha nito, alam kong nakatitig ito sa akin. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, ngunit naglakad ako palapit sa anino. Habang papalapit, unti-unting lumilinaw ang anyo nito. Isang babaeng nakauniporme ng kasambahay. Ang multo ng kasambahay na matagal nang nawawala matapos mahulog sa hagdan. Biglang bumalot ang takot sa akin. Hindi ko alam kung makakatakbo ba ako o mananatiling nakatayo. Ngunit bago pa ako magdesisyon, nagsalita ito. Hindi mo ba ako natatandaan? Nagulat ako. Paano niya ako kilala? Sino ka? Tanong ko. Kahit alam ko na ang sagot. Siya na nakalimutan mo, ang kasambahay na iniwan mo. Nagsimulang bumalik sa akin ang mga alaala. Noong bata pa ako, siya ang nag-aalaga sa akin. Siya ang nagsilbing ina nang ang tunay kong ina ay abala sa trabaho. Hanggang sa araw na iyon, ang araw ng kanyang pagkahulog sa hagdan. Nawala siya at tila ba lahat ay nakalimot. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ko, nanginginig ang boses. Katotohanan, sagot niya. Hindi aksidente ang pagkahulog ko. May nag-udyok sa akin. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Sino ang magtutulak sa kanya? At bakit? Matagal na akong naghahanap ng hustisya. Patuloy niya. At ikaw ang susi para malaman ang katotohanan. Naramdaman kong kailangan ko siyang tulungan. Ngunit paano? Wala akong alam tungkol sa nangyari noon. Pero bago ko pa siya matanong ulit, biglang nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Naging parang isang maskara ng galit at pighati at bigla siyang nawala sa aking paningin. Iniwan akong nakatayo sa pasilyo, puno ng mga tanong at takot. Alam kong hindi pa ito ang huli. May kailangan pa akong malaman at alam kong babalik siya upang ipahayag ang kanyang kwento. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may narinig akong kaluskos mula sa ibaba ng hagdan. May iba pang presensya. Hindi na ito ang multo ng kasambahay. Bumaba ako ng hagdan, palapit sa pinagmulan ng tunog. Sa paglingon ko sa pinto ng basement, bigla itong bumukas ng mag-isa. Sa loob nito, may anino akong naaaninag. Isang bagong misteryo, isang bagong takot. Habang unti-unti kong nilalapitan ng pinto, nagulat ako sa isang malamig na kamay na biglang humawak sa aking balikat mula sa likuran. Tumigil ang aking puso sa kaba. Sino pa ang narito sa bahay?
Pagdating ko sa bahay noong gabing yon, ramdam ko ang kakaibang bigat ng hangin. Parang may malamig na dampi sa aking balat, kahit na tag-init. Naisip ko na baka pagod lang ako mula sa trabaho, kaya't hindi ko na masyadong pinansin. Pero nang buksan ko ang pinto, bumati sa akin ang katahimikan na tila may binabalak. Habang naglalakad ako papasok, naramdaman kong parang may mga matang nakatingin sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam na yon, pero alam kong may kakaibang presensya sa loob ng bahay. Sinubukan kong iwaksi ang mga alalahanin at diretsyong pumunta sa kusina para maghanda ng hapunan. Habang nakatalikod ako at abala sa paghahanda ng aking pagkain, bigla kong narinig ang mahina, ngunit malinaw na kaluskos mula sa sala. Napahinto ako sa aking ginagawa at nakinig ng mabuti. Isang mahinang kaluskos na parang may naglalakad ng marahan. Ang puso ko'y biglang bumilis ang tibok, ngunit sinubukan kong kumalma. Baka hangin lang o baka may nahulog na kung ano. Bulong ko sa sarili ko, pilit binabalewala ang takot. Nang matapos akong kumain, nagpasya akong umakyat na sa aking kwarto upang makapagpahinga. Habang umaakyat ako sa hagdan, naramdaman kong tila sumisikip ang espasyo. Parang may malamig na hangin na humahampas sa akin mula sa itaas. Sa bawat hakbang ko, parang may bumubulong sa akin, mga salitang hindi ko maintindihan, ngunit malinaw na puno ng hinanakit. Pagdating ko sa gitna ng hagdan, isang malakas na kalabog ang pumukaw sa akin mula sa aking pag-iisip. Napalingon ako pababa at doon ko siya nakita, isang anino ng babae, nakatayo sa dulo ng hagdan. Ang kanyang anyo ay malabo, ngunit sapat na malinaw upang makilala ko siya. Siya ang kasambahay namin noon, si Aling Marta, na matagal nang pumanaw matapos mahulog sa hagdan mismo, kung saan ako nakatayo. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong, puno ng kalungkutan at galit. Hindi ko magawang kumilos. Parang ang aking mga paa ay naipit sa sahig ng hagdan. Ang tanging nagawa ko ay ang titigan siya. Umaasang ito ay isang panaginip lamang. Ngunit nang magsimula siyang umakyat, unti-unti kong naramdaman ang lumalakas na malamig na simoy ng hangin. Ang bawat hakbang niya ay parang dagok sa aking dibdib. Nakatitig siya sa akin, at sa bawat hakbang ay parang may pilit siyang sinasabi. Tila nais niyang ipabatid ang isang mensahe na hindi ko maunawaan. Nang siya'y halos nasa harapan ko na, bigla siyang huminto. Ang kanyang mga mata ay nagbago. Tila nagkaroon ng bahid ng pagmamakaawa. Bigla kong naalala ang gabing iyon nang siya'y nahulog. Ang mga sigaw, ang takot sa kanyang muka, at ang pagkabigla ng lahat sa bahay. Ngunit may isang bagay na hindi ko maintindihan. Bakit ganito ang kanyang kinasapitan? Bigla kong naramdaman ang init ng luha sa aking pisngi. Hindi ko alam kung bakit, pero ang bigat ng kanyang kaluluwa ay tila dumadaloy sa akin. Sa wakas nakahanap ako ng lakas na magsalita. Aling Marta, ano ang kailangan mo? Paano kita matutulungan? Tanong ko, halos pabulong. Sa isang iglap nagbago ang kanyang anyo. Ang galit at hinanakit ay napalitan ng kalungkutan. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang sagot. Isang alaala na matagal kong kinalimutan. Ang gabing nahulog siya, may narinig akong mga boses mula sa itaas ng bahay. Mga boses na nag-aaway. At bago siya bumagsak, may nakita akong anino ng isang lalaking mabilis na naglaho sa dilim. Bigla kong naisip, hindi kaya may kinalaman ang aninong iyon sa kanyang pagkamatay? Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng mabuti, naramdaman kong bumitaw ang kanyang presensya. Biglang naglaho si Aling Marta, tulad ng isang alimuom na tinangay ng hangin. Naiwan akong tulala, puno ng katanungan at takot. Sino ang lalaki sa anino? Ano ang kanyang kaugnayan kay Aling Marta? At bakit ngayon lang nagpakita ang multo ng kasambahay namin?
Habang nakatayo ako sa hagdan, isang malamig na hangin ang muling humampas sa akin at sa kaibuturan ng aking puso, alam kong ito ay hindi pa ang katapusan. Marami pang lihim ang bahay na ito, mga lihim na matagal nang nakabaon, ngunit handa na ngayong lumabas sa liwanag. Dahil dito, alam kong hindi ko na maiiwasan ang pagtuklas sa katotohanan. Kailangan kong malaman ang buong kwento, kahit na ang kapalit nito ay ang sarili kong kaligtasan.